Pero ngayon po, nakaw, pag-usapan na naman po natin ang mga deklarasyon ni Junior. Unang-una, ang sabi ni Junior, wala tayong magagawa, makakaladkad tayo sa gulo. Hindi tayo pwede maging neutral kapag nagkagulo dahil sa Taiwan. Naku, ano ba naman pong nakain niyang ating Junior na yan? Hindi ba niya naintindihan na sarili niyang ama ang nagpasimuno ng One China Policy, ng binuksan ng One China Policy at nagkaroon ng diplomatic relations sa panig ng China at ng Pilipinas. Ang ama niya ang kumilala na iisa lang ang China. Yan po yung tinatawag nating One China Policy. Eh bakit niya sasabihin na hindi tayo pwede maging neutral pag nagkagulo sa Taiwan? Bakit? Gustuhin ba niya na ang mga Arab countries ng Middle East maghimasok sa atin dahil sa gulo sa Mindanao? Yan po ang mangyayari kapag sinabi niya na hindi tayo po pwedeng maging neutral sa issue ng Taiwan. Ang Taiwan po ay talagang kabahagi po yan ng China. Nung natanggal po sa pwesto yung mga namumuno ng nationalist government at napalitan ng gobyerno ni Mao Zedong, gustuhin man hindi, yan naman ay ginusto ng mga mamamayang Chino. At mukha namang yung sugal nila, napakaganda naman ng resulta. Ngayon po, ang China ang pangalawang pinakamalakas na ekonomiya sa buong daigdig. Ironies of ironies, komunista sila pero parang mas natalo pa nila mga Amerikano pagdating sa pagiging kapitalista. So ngayon, ang issue is ano mangyayari kapag ang Taiwan ay nagdeklara ng independence, no? Syempre, ano bang ginawa natin nung nagkaroon ng ISIS sa Marawi na nais din magdeklara ng isang independent sovereign na Muslim city, di ba? Linabanan din natin, ginamitan din natin ng dahas at wala namang nagreklamo dahil talagang sa international law merong karapatan ng mga bansa na protektahan ang kanilang integridad pagdating sa kanilang teritoryo. So ganyan din po ang usapin ng Taiwan. Yan po ay kabahagi ng China at kung talagang magpipilit ang Taiwan na magdeklara ng kanyang independensya, po pwede naman pong gumamit ng dahas talaga ang China at hindi dapat maghimasok ang iba't ibang mga bansa ng daigdig. Bakit ba naghihimasok ang bansang Amerika dyan sa Taiwan? Dahil ang Taiwan po ang number one supplier ng semiconductors na ginagamit ng mga Amerikano para sa kanilang mga missiles. At kaya sa kanila, merong national interest ang Taiwan. Dahil kung mawawala ang Taiwan, mawawala yung mga microchips na ginagamit nila sa kanilang mga missiles at iba pang mga armas na ginagamit pagdating ng digmaan. So sa atin, dapat isipin natin, ano bang pakialam natin sa Taiwan? Bakit ba natin pinapagamit ang ating teritoryo bilang base militar sa mga Amerikano at bakit tayo makikisali sa isang gera na wala naman tayong kinalaman? Huwag natin kakalimutan, sa ating saligang batas, we have renounced war as an instrument of our foreign policy. So ano magiging basehan natin para tayo makisali sa gera na wala naman tayong kinalaman? Marcos Jr., hello. Kaya naman ikaw sunod-sunuran lang sa mga Amerikano dahil alam mo, kinakailangan mong suporta ng mga kano. Dahil kung walang suporta ng mga kano, yung persepsyon ng marami na ikaw ay vangag, ay naku, matagal ka nang natanggal sa pwesto. Kaya kinakailangan mo talagang pagsilbihan ang mga Amerikano na para kang tuta dahil kung walang suporta ng Amerikano, sinuka ka na talaga ng taong bayan. At mga Pinoy gising, gising, gising. Nako po, alam niyo po, marami sa atin hindi pa nakakaranas siguro ng totoong digmaan. Bagamat, sang-ayon nga sa Guinness Book of World Records, itong laban natin sa teroristang CPP-NPA, yan ang pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng mundo, no? Pero pagdating naman sa international armed conflict, nako, wag natin kakalimutan nung pangalawang pandaigdigang digmaan, ang Pilipinas ang pangalawang pinaka-napulbos na lugar sa daigdig matapos lamang ang Warsaw. Gugustuhin ba naman natin yan uli na wala naman tayong interest talaga na ipaglaban ng pagiging independyente na bansang Taiwan na talaga namang kabahagi ng iisang China lamang? Di ba? Bakit naman tayo magbubuwis ng buhay Pilipino para sa mga Taiwanese na wala naman tayong pakialam, no? Dahil sila man talaga ay kabahagi ng China. Pero hindi lang po yan ang naging deklarasyon ni Junior nitong nakalipas na linggo na hindi raw tayo po pwedeng maging neutral. Abay, sinabi niya uli, wala daw siyang kinalaman sa impeachment. At ang sabi niya, yung desisyon ng Korte Suprema, hindi naman daw inabsulto si Inday Sara sa kahit anong maling gawain. Well, Junior, ano ka ba?
Manin tingin mo ba kami mga tanga na maniniwala na walang kinalaman dun sa impeachment? Eh, unang-unang nanguna sa pagpirma sa impeachment na laban kay VP Sara, sarili mong anak. So parang 'wag mo nang insultuhin yung aming intelihensya, ha? Alam namin na ikaw talagang nasa likod niyang impeachment na 'yan. Dahil kung hindi ikaw, hindi unang-una yung anak mong pipirma, 'no? At saka siyempre yung tapang ng loob ng pinsang buo mo na si Tambaluslos na patanggal siya, Inday Sara Duterte, kung talagang ikaw ay tumututol, hindi naman niya magpupumilit. Nagpupumilit yan dahil alam nila na gusto mo talagang matanggal din ang Inday Sara Duterte dahil gusto mo nga na maibalik na naman ang Marcos forever. Tigil na yung pagsisinungaling dahil nakakabusit na yan. Nakakainsulto na kung akala mo ay maniniwala kami sa mga kasinungalingan mo, no? Kung hindi dahil sa'yo, yung halos 80% ng mga kongresista, hindi yan lalagda na hindi man lang nila naintindihan kung ano yung linalagdaan nila na articles of impeachment. Wala ngang diskusyon kung ano yung mga basehan sa impeachment, Inday Sara. Basta alam nila, pag lumagda, good shot sila sa iyo. At kapag good shot sila sa iyo, magkakaroon sila ng sangkatutak na ayuda at mga proyekto kung saan pagkakakitaan na naman nila sa pamamagitan ng tongpats. Kaya nga, pwede ba, itigil mo na yan kasinungalingan mo, no? Magpa-hair follicle test ka na lang kaysa ikay nagsisinungaling na ganyan dahil wala nang naniniwala sa'yo. Lalo mo sabihin wala kang kinalaman, lalong nagkakaroon lang ng kumpirmasyon na ikaw talaga ang nasa likod sa paninira kay Inday Sara Duterte sa iyong kagustuhan na maibalik ang good old times sa Marcos forever, ang mga Marcoses na naman dito sa ating bayan. Pero napapansin mo ba, ha? Mukhang umaalma na ang publiko, ha? Napansin mo ba ang mga mahistrado ng Korte Suprema nagkaroon ng bagong tapang para ibasura yung impeachment na yan? Alam nila kasi na kinakailangan manindigan para sa saligang batas. At kung napapansin mo yung kanilang paninindigan sa saligang batas, taliwas sa iyong kagustuhan. Ibig sabihin, tingin nila bilang na talaga ang iyong mga araw at hindi ka na dapat katakutan. Kasi talaga namang wala ka ng kontrol sa gobyerno, eh. Sa totoo lang, di na namin alam kung sino talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Sigurado kami, hindi ikaw. Hindi lang namin alam kung sino talaga ang nagdidikta. Kung iyong asawa, si Lisa Tanas na tinatawag ni Maharlika, o di naman kaya si Tambaluslos. At siyempre, ang exciting dyan, mukhang nagbabanggaan na yung dalawang nagpapatakbo sa gobyerno. Soon, malalaman natin kung ano ang magiging resulta sa iyong gobyerno na ikaw ay patingin-tingin lamang at hinahayaan ang lahat ng taong mamuno maski wala silang mga mandato. So again, ha, ang aking paalala sa iyo, wag mong isipin na naniniwala pa ang taong bayan sa iyong kasinungalingan. Alam namin, ikaw at ikaw at ikaw pa rin ang nasa likod ng pagtatangka na pagtanggal kay Inday Sara Duterte. Maiba naman tayo. Itong si komedyanteng Vice Ganda. Ayun, nag-joke-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa iyo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong,
hangang-hanga ka sa kanya tapos ngayon kung ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayong mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, vice ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihan ng ganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, sana, maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila. Na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya'y nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa.